Sir Neb, magandang gabi po. Ibabahagi ko lang po ang isang kwento na naikwento lang din sa akin. Yung kapitbahay namin na si Kuya Eduardo ang nagkwento sa akin ito. Nakainuman ko siya minsan kasama yung iba pang kapitbahay. Hindi ko na maalala kung bakit nauwi sa usapang kulungan ng kwentuhan. Basta sa natatandaan ko noon, nabanggit ni Kuya na nakulong siya noon. Hindi ko na idedetalye pero naabsuelto rin naman siya. May nakasama raw siya sa selda na isang miyembro ng akyat bahay. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ambo. Ang sabi raw ni Ambo ay first time niyang nakulong at ayaw na niyang maulit yon. Kaya oras na makalaya siya ay magbabagong buhay na siya. Marami raw na ikwento si Ambo sa kanya at isa na roon yung tungkol sa naranasan niyang kababalaghan sa Star Mall Alabang. Noong kabataan daw ni Ambo, sanay na sanay siya sa shoplifting. Yun ang gawain niya bago naging akyat bahay. Noon daw ay mga maliliit na bagay lang ang inuumit niya. Chocolates, toiletries, minsan damit. Hindi raw siya yung garapal na mag-grocery ng nakaw. Pitik-pitik lang. Alam niya yung galaw ng mall. Ilang beses na raw siyang nakalusot. Hanggang sa isang beses na may nakahuli sa kanya sa Star Mall. Hindi siya aktwal na hinuli, kundi pinaramdam daw kung paano ang feeling ng nasukol. Hindi raw planong magnakaw ni Ambo noon. Pumasok siya para talaga bumili ng damit. Pero nung nasa isang tindahan siya, may nakita siyang maliliit na gamit. Jewelry box daw. Nakasya lang sa palad niya at madaling isiksik sa bulsa. Umira lang kalikutan ng kamay niya. Kaya sinikwat niya kahit wala naman talaga siyang interes doon. Paglabas niya sa tindahan, doon na niya napansin na may babaeng sumusunod sa kanya. Bilang sanay na kawatan, hindi siya kinabahan. Kunwari daw ay normal na pumupunta lang sa mall. Akala raw kasi nitong si Ambo, kapag umakting siya na inosente, ay hahayaan na siya noong babae na akala niya ay sales lady o gwardya na nakasibilyan. Pero kahit saan siya pumunta, sinusundan pa rin siya. Kahit ilang minuto na rin ang nakakaraan magmula nang lumabas siya roon sa tindahan. Sa escalator o sa ibang tindahan, lagi niyang nakikita sa gilid ng mata niya. Pero hindi pa rin nagpapaapekto si Ambo. Sa halip daw na kabahan, inaasar pa. Kaya pumasok na lang siya sa CR. Mga ilang minuto rin siya roon. Paglabas niya ay wala na yung babae. Nagpalinga-linga pa siya. Wala na talaga. Kaya nakampante na siyang maglakad. Hanggang sa napalingon siya sa mga salamin na dingding ng tindahan. At nakita niyang nakasunod na uli sa kanya yung babae. Paglingon niya sa likod ay nawala agad yun. Doon na raw siya kinabahan. Dahil paglingon niya uli sa salamin ay nakita niyang papalapit na sa kanya yung babae. Hindi naman siya makatakbo dahil magiging kahina-hinala na siya noon. Hindi niya alam ang gagawin at hindi siya makahingi ng saklolo. Hanggang sa napaisip siya kung bakit siya sinusundan ng babaeng yon. Pagtingin niya uli sa salamin ay halos isang dipa na lang ang layo noon sa kanya. Doon lang din niya napansin na hindi pala yun humahakbang, kundi lumulutang lang. Nagsimula na uli siyang maglakad para makalayo. Noon niya naisip na magmula nang lumabas siya sa tindahan kung saan siya nang umit ng jewelry box, ay tsaka lang niya napansing sinusundan siya noong babae. Naisip niya na ibalik na lang yun dahil baka sundan siya ng babae hanggang sa pag-uwi niya. Nagmamadali nga siyang bumalik doon sa tindahan. Pinatong niya uli yung jewelry box kung saan niya yun kinuha at lumabas uli. Pagtingin niya sa paligid, wala na yung babae. Pero para naman daw siyang naliligaw, kaya nagpaikot-ikot siya. Ilang minuto pa raw bago niya mahanap yung tamang exit. At kahit nasa labas na siya ng mall, nanginginig pa rin yung kamay niya. Simula raw noon, kahit kailan hindi na siya nagbalik ng Star Mall. Nagnanakaw pa rin siya pero sa ibang mall o tindahan na lang. Feeling daw noon ni Ambo,
bantay noong tindahan yung espiritong nakita niya. Pero ayun nga, at kahit minulto na ay sige pa rin daw sa pagnanakaw si Ambo. Hanggang sa maging akyat bahay na nga. Mas lumala pa. Pero nung makulong nga ay nangako ng magbabagong buhay oras na makalabas. Naunang makalaya si Kuya Eduardo kay Ambo. Kaya hindi na niya nalaman kung kamusta na ba yun o kung nakalaya na. Hello po Sir Neb. Silent listener mo ako mula pa noong mag-umpisa ang channel mo. Ito pong kwentong pinadala ko ay naikwento lang sa akin ng kaibigan kong si June. Karanasan niya po ito noong nagtatrabaho pa siya sa call center sa taas ng Star Mall, Alabang. Pinaalam ko po sa kanya bago ko ibahagi itong kwento. Graveyard lagi ang pasok ni June sa call center na yon. 11 PM hanggang 8 AM. Kaya naman mula Parañaque, nag-aalat siya ng 2 to 3 hours para hindi malate. Mas gusto niya kasing maagang dumadating ng Star Mall. Mas maaga raw, mas mabuti dahil marami pang tao sa paligid. Pamilyar din kasi siya sa history ng mall at matatakoting tao. Isang beses, na-late yung kaibigan kong si June. Nagising siya ng alas 11. Pero kahit malilate sa trabaho, pinili niya pa rin pumasok sa kagustuhang ma-regular. Pagdating sa mall, dumaan siya sa usual na daanan, yung sa tabi ng Paddy's Point. Tapos noon ay mabilis siyang naglakad para makaakyat na sa pinakamataas na palapag ng mall. Habang naglalakad daw si June, ay hindi niya raw maiwasang tignan yung mga bakanting tindahan ng kung ano-ano. Para bang bigla na lang daw na curious ang utak niya na hindi naman ito dating ginagawa. Pinagtitignan niya raw yung kadiliman sa loob ng store. Bago makaakyat sa palapag noong company na pinapasukan niya, napahinto daw siya sa tapat ng isang fashion store. Mga damit ang tinda. Kilalang tindahan ito noon na kasabayan ng Avon at Natasha. Sa saglit daw na yon, narinig ni June na may tumatawag sa pangalan niya. Boses babae. Malamig yung tinig na parang nang aakit. Dinikit ni June ang mukha sa salamin para makita ng husto ang loob nun. Gusto niya rin daw kasing makita kung nandoon ba sa loob nagmumula yung tumatawag. Nung makita na niya yung loob, nangilabot siya. Ang dami-dami raw kasing tao roon sa loob ng tindahan na yun. Yung mga damit, makaluma. At halata raw na hindi na mga buhay yung taong nakita niya nung gabing yun. Nakayapak raw ang mga ito at may nilalabas na mahinang liwanag ang mga katawan. Sa sobrang takot daw ay mabilis siyang nakaakyat sa company. Nung mawala yung takot ni June, nagulat siya dahil nandoon na raw pala siya sa account nila. Wala siyang ibang kinuwentuhan noong nangyari. Hindi raw talaga niya makakalimutan yung takot niya noong mga oras na yon. Lalo pa noong sabay-sabay na magsalita yung mga multo sa loob ng fashion store at tawagin ang pangalan niya. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta at sa iyo Sir Neb. Itong kababalaghang ibabahagi ko ay hindi ko personal na experience kundi sa ate mayat ko. Isa lang ito sa mga kababalaghang naranasan niya noong nagwo-work pa siya sa Star Mall dyan sa may Alabang. Lagi niya po itong kinukwento sa aming magkakapatid, lalo na kapag nagpapalitan na kami ng mga kwentong kababalaghan. Tindera ng mga damit ang ate ko. Bantay siya sa booth na pagmamay-ari ng isang Muslim. Yung pwesto po pala ay located sa ground floor ng mall. Si ate lang ang bantay, kaya naman responsibilidad niya ang pagbubukas ng booth at pagsasara. Dahil hindi naman tapos ng high school ang ate ko, hindi na siya nag-iinarte sa kung anumang trabaho ang napapasukan. Kahit underpaid, pinapalagan niya.
Ang mahalaga lang sa kanya may sinusweldo siya at hindi na umaasa sa aming mga magulang. Unang araw pa lang daw ni Ate Mayet doon, may nagparamdam na sa kanya. Closing time noon. Maraming establishment na ang sarado. Sa gilid daw ng mga mata ni ate, may mga anino ng nagtatakbuhang bata. Sa sumunod na gabi raw, nakarinig naman siya ng mahinang bungisngis. Pero dahil nga kailangan niya ng pera, hindi niya pinapansin ang mga ganoon. Ang dahilan ni ate, patay naman na ang mga yun. Magagambala siya, matatakot, pero hindi naman daw siya sasaktan ng mga multo. Isang gabi habang nagsasara raw ng booth si ate at pinabalutan ng tela ang booth nila, napansin niya raw na parang may gumagalaw na mga damit sa loob ng booth. Yung paggalaw na parang tinutulak yung harang. Naisip ni ate na baka may anak ng Muslim na naligaw sa booth nang hindi niya namamalayan. Minsan daw kasi ay ganoon ang nangyayari dahil nga pare-pareho namang tindera. Magkakakilala na sila doon sa ground floor. Nagkakahiraman din kasi ng pera. Oo, nakakapagpapalit siya kapag kailangan niya ng barya kapag may customer na nagbabayad ng buo. Ang ginawa ni Ate Mayet, dahil magsasara na, tinawag niya yung isang pangalan ng bata na madalas pumasok sa booth niya. Nung walang sumagot, kinabahan daw si ate. Tinawag niya uli. Bumilis ang tibok ng puso niya nang wala pa ring sumasagot kahit iritable na ang boses ni ate. Pagpasok daw ni ate sa loob ng booth, tumigil daw yung pag-uga ng mga damit na nakasabit. Pinaglaruan daw siguro siya. Papalabas na si Ate Mayet nang maagaw ang pansin niya ng mga damit pambata na nakaumbok. Tinignan niya yung mga damit. Nagtataas baba. May humihila sa likod ng mga damit. Kahit kinikilabutan na, ay mabagal na binaba ni Ate Mayet ang tingin niya at muntik na siyang mapaupo sa takot. Sa ibaba kasi ng mga damit pambata ay may pares ng maliliit na paa. Maputik at madudumi. Narinig pa raw niya na humahalakhak ng mahina yung bata doon sa likod ng mga damit. Kinausap ni ate yung bata. Kahit na natatakot siya, sinabi ni Ate Mayet na huwag na siyang takutin dahil nagtatrabaho lang naman siya. Sabi ni ate nakikinig din daw minsan yung mga multo. Hindi na raw kasi siya nakakita ng mga aninong tumatakbo. Kahit paramdam ng mga bata at halakhak ay hindi na uli niya narinig. Siguro nga ay nadaan sa pakiusap ni ate. Magandang umaga po. Ako si Katie ng Muntinlupa. Isa sa paborito kong pasyalan dati nung dalaga pa ako ay ang Star Mall Alabang. Diyan kami palaging nagde-date ng boyfriend ko noon na si Mavic. At doon din po natapos ang relasyon namin. Dahilan para makaranas ako ng nakakakilabot na pangyayari sa loob mismo ng sinehan at CR ng mall. Unang anniversary pa naman namin yon, pero ang tagal dumating ng boyfriend ko. Tatawagan ko sana siya, kaso nauna nang pumasok ang tawag ng pinsan ko sa akin. Akala raw ba niya kami ng boyfriend ko ang magkasama? Nakita niya yung boyfriend ko. Sumakay ng taxi kasama yung ex. Dahil doon pumasok akong mag-isa sa sinehan. Doon ako umiyak ng umiyak kahit hindi pa nag-uumpisa yung palabas na saktong drama rin. Nauna na akong umiyak bago ko pa mapanood yung pelikula. Habang sige yung paghikbi ko, napansin kong parang may sumasabay sa akin. Parang may iba pang umiiyak sa tabi ko. Wala naman akong katabi. Wala ring tao sa likuran at harap ko. Tumigil ako sa pag-iyak at pinakinggan kung may ibang boses nga akong maririnig. Wala naman kaya nagdrama uli ako. Kaso sa sunod na pagkakataon ay mas malakas na yung sumasabay sa pag-iyak ko kaysa sa boses ko. Kaya napaangat ako sa upuan. Inisa-isa kong tignan yung mga tao.
kahit madilim. Pero wala talaga akong nakita na umiiyak din. Yung iba tahimik, yung iba nagkukwentuhan pa. Ako lang yata yung walang kasama. Hindi ko maiwasang kilabutan, kaya nagpasya ako na tumayo para magbanyo muna. Paglakad ko palabas sa hanay ng upuan, doon pa lang mismo sa katabing upuan ko, may nasagi akong nakausling tuhod. Alam nyo yun, yung kapag nasa sinihan ka, 'di ba pag dumaan ka mag-e-excuse ka para sa daraanan mo. Kasi yung mga paa nila nakaharang sa makipot na distansya ng mga upuan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ramdam na ramdam ko yung nasagi kong tuhod kahit wala naman akong kasama o katabi sa upuan. Bigla tuloy nanlambot yung tuhod ko. Tumakbo na ako papunta sa CR. Pagdating ko sa CR ay nanginginig pa rin ako sa takot. Hindi naman ako makasigaw dahil ayokong mag-eskandalo. Tsaka hindi ko rin alam kung may maniniwala ba sa akin. Napaiyak ako uli, pero hindi na dahil sa boyfriend ko, kundi dahil sa sobrang takot. Akala ko nga ay tapos na yung kababalaghang nararanasan ko. Hindi pa pala. Dahil sa loob din mismo ng CR ay narinig ko na naman yung pag-iyak. Yung sumasabay sa pag-iyak ko kanina. Unti-unti akong napalingon sa likuran ko. Wala naman akong nakita. Napatingin ako sa magkasunod na cubicle. Parang doon kasi nanggagaling nung pakinggan kong mabuti. Kahit kabado ay dahan-dahan kong binuksan. Pagbukas ko, wala pa rin akong nakita. Sa sunod na cubicle, wala rin. Kaya nakahinga na sana ako ng maluwag. Nung bigla ay mapansin kong hindi pantay ang lamig sa kanan at kaliwa kong braso. Pagbaba ng tingin ko sa kaliwang braso ko, kaya pala may nakahawak sa akin. Multo ng isang lalaking nakabarong. Nakatitig pa sa akin ang muka na walang reaksyon. Muntik na akong himatayin sa takot. Tinabig, inalis ko yung kamay niya sa braso ko. Kahit wala akong nararamdaman kundi yung malamig na hangin. Tsaka ako kumaripas ng takbo palabas ng CR. Bumangga pa ako sa janitress. Hindi ko napigilang sabihin ang nangyari nang tanungin niya ako kung bakit ako tumatakbo at namumutla. Akala nga niya ay pinasok ako ng masamang lalaki sa loob ng CR. Pinagpapawisan din kasi ako. Pero nang malaman niya ang kwento, ay tsaka rin niya sinabi sa akin na hindi ako ang unang nakaranas ng kababalaghan sa lugar na yon. Talamak daw doon ang mga kwentong kababalaghan. Nakaranas din pala siya at hindi lang daw isang beses, kundi maraming beses na. Hindi na lang niya pinapansin. Hindi ko naman kasi kayang hindi pansinin. Una sa lahat, sa pagkakaalam ko, wala akong third eye. Noon lang ako napagparamdaman at pinagpakitaan ng isang multo. Kaya sa araw na yon ng pagpunta ko sa mall, ay mas tumatak sa isip ko yung takot sa multo kaysa sa takot sa pakikipagbalikan ng boyfriend ko sa ex niya sa araw pa mismo ng anib namin. At mula nga noon ay hindi na nagparamdam ang demonyong boyfriend ko. Okay na rin yun. At least maaga pa lang nalaman ko ng manloloko. Bago pa man naging Star Mall yung mall nila Manny Villar, Manuela Metropolis talaga yon. Mall din pero ang nagmamay-ari ay yung lola yata ng asawa niya. Sa pagkakatanda ko, parang inabsorb ng kumpanya ni Villar yung Manuela Corporation, yung kumpanya nga ng lola ni Cynthia. Tapos doon na nagsimula na maging Star Mall yung dating Metropolis. Mga late 90s yon, high school ako noon. Sabi ni mama, yung pinsan daw ng lolo namin ay sa Alabang Cemetery nakalibing. Hindi na na-recover kahit mga butuman lang ng pinsan ni lolo noong kinayod yung sementeryo para gawing mall. Galit na galit sina lolo nang itayo yung Manuela Metropolis dahil nga nabastos yung mga labi ng pinsan niya at iba pang patay na naroon. Kaya nang mabalitaan nila na tinamaan ng krisis ang Manuela,
ay natuwa pa sila. Kaso hindi pala nalugi ng tuluyan yung mall dahil inabsorb lang ng ibang kumpanya at ginawang Star Mall Alabang. Kahit naman galit sina lolo sa Metropolis at sa Star Mall, syempre pasyalan yun. Di nagpupunta pa rin ako. Noon naririnig ko na yung mga kwentong multuhan doon at naniniwala naman ako. Matatakotin ako, kaya kapag pumupunta ako ng Star Mall ay sinisigurado kong katirika ng araw at hindi ako nagpapaabot doon ng paglubog ng araw. Sa paniniwala ko kasi, tuwing gabi lang lumalabas ang mga multo. At isang beses na napadaan ako ng Star Mall habang maaga pa, nalaman kong hindi pala takot sa araw ang mga kaluluwa. Hindi naman ako namamasyal noon. Napadaan lang ako para magpalamig dahil galing ako sa pag-a-apply ng trabaho. Tanghaling tapat yon. Sakto habang sakay ako ng escalator, nag-brownout. Hindi total blackout. Umilaw agad yung emergency lights. Dinig na dinig ko yung pagka-bad trip ng mga tao kasi namatay yung aircon. Di ang init. May guard na nag-assure na sandali lang din at babalik din agad yung kuryente. Natural na galaw ng mga tao ang magpunta sa food court. Mas maliwanag doon, mas presko at mas maraming pwedeng hintayan. Sumabay na rin ako. Pagdating ko doon, puno. Halos lahat ng mesa ay may tao. Mga pamilya, estudyante, may mga nakatayo pa. Habang naghihintay, nakiupo muna ako sa isang mesa na napansin kong iisa lang yung nakatambay. Lalaki. Nagpaalam ako kung pwedeng makishare muna ng mesa. Pero hindi siya sumagot. Tumango lang. Nailang ako sa katahimikan kaya nagtry ako mag-small talk. Kaso hindi pa rin siya sumasagot. Medyo napahiya ako kaya hindi na ako nagsalita uli. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang kuryente. Isa-isang bumukas ang ilaw ng mga stall. Yung kaninang pagka-bad trip ng mga tao, biglang naging celebration ng konti. Yehey pa ng yehey yung iba na parang taong bundok. Pero bukod sa ka-OA-yan ng iba, may napansin pa ako. Biglang lumuwag yung paligid. Hindi yung tipong nagtayuan at nag-alisa ng mga tao ng sabay-sabay. Kasi makikita ko sana sila. Kundi naglaho lang talaga sila ng sabay-sabay. Nung tumingin ako sa paligid, marami ng bakanting mesa. Yung lalaking cashier ko ng table, wala na rin. Hindi agad ako nakatayo para umalis. Damang-dama ko na parang may nalaglag sa sikmura ko. Para akong nadudumi sa kilabot. Hindi ko na kailangan pang isipin kung ano o sino yung mga nakita ko noong medyo madilim pa. Alam ko na sa sarili ko na sila yung mga kasamahan ng pinsan ni Lolo sa dating sementeryo. Doon talaga nabago ang pananaw ko sa mga multo. Tanghali pa nga lang kasi noon, pero nagpakita na sila. Wala palang pinipiling oras ang mga yon. Basta kapag naisipan nilang magparamdam o magpakita, kahit pakatiri ka ng araw, ay darating sila. Taga Muntinlupa po pala ako. James po ang name ko, Sir Neb. Bata pa lang ako, may naririnig na akong mga kwentong kababalaghan sa Metropolis. Noong naging Star Mall ay hindi pa rin nagbago. Nanatili pa rin sa mga kwentuhan ang mga kwentong kababalaghan na kadikit ng mall. Dating araw kasing sementeryo itong Star Mall, kaya natural lang na may mga nagpaparamdam. Parang kwento lang din ng mga minumultong eskwelahan na madalas sabihing dati ring lagakan ng mga bangkay. Hindi ako paniwalain sa mga kababalaghan. Inaalmusal ko ang mga pelikulang horror at ginagawang libangan sa mga madaling araw na wala akong pasok sa trabaho. Sa madaling sabi, manhid na ako sa mga katatakutan. May ibang sinehan naman sa Festival Mall at Alabang Town Center. Pero naisipan ko noon na manood sa Star Mall
Gusto ko patunayan sa sarili na hindi totoo ang mga naririnig kong kwentong kababalaghan. Katarantaduhan para sa akin yung mga nagsasabing kapag nanood sila ng sine, ay akala nila maraming tao pero konti lang kapag natapos na yung palabas. At dahil nga hindi ako naniniwala, nag-decide akong manood ng gabi. Huling schedule ng palabas ang binili kong ticket. Tinanong ko pa sa cashier kung totoo bang may mga multo sa loob. Pero ngumiti lang si ate. Parang alam niya na meron, pero nahihiyang sabihin ang totoo dahil nakasalalay ang kabuhayan niya. Pagpasok ko sa sine, upo agad ako sa gitna. Yung maganda ang view ng palabas. Yung pelikula hindi ko na matandaan kung Hereditary ba o Conjuring. Pagkaupo, nilibot ko agad ang paningin ko para makita kung marami kaming nanonood. Sakto lang yung dami ng tao. Walang mga tao sa likod ko. Nasa kalagitnaan na ako noon ng pelikula nang may tumadyak sa upuan ko. Malakas na tadyak at muntik na akong masubsob sa ulo nung babaeng nasa harap ng upuan. Pinagpasensyaan ko. Sa isip ko ay baka napaunat lang at hindi naman sadya. Pero umulit-uli yung tadyak. Malakas. Umayos ako ng upo para hindi na ako mapasubsob kung sakali mang tadyakan uli yung upuan ko. Nung time na ito, medyo natakot na ako kasi baka mapaaway pa ako nang wala sa oras. Nagagalit na ako nun kasi ang lakas ng trip nung nasa likod ko nga. Nung tumadyak pa uli ng ikatlong beses, doon na ako tumayo. Hinarap ko yung nasa likurang upuan. Pagkakita ko, walang tao. Unti-unting gumapang ang kilabot sa katawan ko. Naramdaman ko yung panlalamig ng mga buto ko. Pakiramdam ko ay nalagas yung mga buhok ko. Bumigat yung pakiramdam ko. Noon lang ako natakot ng husto. Takot na hinding-hindi ko nagugustuhing maranasan pa. Hindi ko na tinapos yung pelikula. Ang ginawa ko, bumaba na ako. Pero bago lumabas, nag-CR muna ako doon sa sinehan. Ako lang mag-isa pagpasok ko. Diretso agad ako doon sa isang cubicle. Tapos umihi muna ako. Siguro mga ilang segundo lang. Bigla ba namang may tumadyak sa pinto ng cubicle? As in nasira yung plastic na lock nun na pinipihit. Halos masubsob ako sa inidoro. Nagkalat nga yung ihi ko. Nabasa yung pantalon ko. Pero ayun na naman. Paglabas ko sa cubicle, para sana kumprontahin yung gumawa nun, wala akong nakita. Lumabas din ako sa banyo para tignan. Wala ring katao-tao. Maya-maya, biglang humampas yung pinto ng cubicle kung nasaan ako kanina. Doon hindi ko na talaga kinaya. Kahit hindi ko pa nasasara yung zipper ng pantalon ko ay tumakbo na ako palabas ng sinehan. Umuwi ako sa bahay noon na dala-dala pa rin yung takot. Kahit noong natutulog na ako, pakiramdam ko pa rin parang may gustong manakit sa akin pero hindi ko siya magawang makita. Tawagin niyo po akong Rafael. Ang kwentong isishare ko ay tungkol sa malas na araw ko sa Star Mall noon sa Alabang. Yun yung time na uso pa yung textmate. Nakakahiyamang aminin pero dinaanan ko talaga yung point sa buhay ko na paiba-iba ako ng pangalan at katauhan sa bawat textmate ko. Nakailang girlfriend ako noon. Kahit hindi pa kami nagkikita ng personal. Tipong description lang yung alam namin sa isa't isa. Tapos naniniwala na lang kami sa sinasabi namin kahit malaki ang tsansa na kasinungalingan yon. Pero okay lang kasi nagmamahalan na kayo through text. Kapag nagkita na kayo, kahit ano pang itsura ng textmate mo ay matatanggap mo na. Minahal mo na kasi yung persona niya sa likod ng cellphone. Natatawa na lang ako ngayon. Pamatay na tanong kasi bago ang eyeball o meet up, yung matatanggap mo pa kaya ako kapag nagkita na tayo?
Anyway, bago pa tayo mangisay lahat dito dahil sa cringe, ito na nga ang kwento ko tungkol sa karanasan ko sa Star Mall. Na-realize ko na ginost na talaga ako ng girlfriend ko sa text matapos ang halos kalahating oras ng kakahintay. Feeling ko bilang alam niya kung nasaan ako at kung ano ang suot ko, ay minatyagan na niya ako mula sa malayo at hindi niya nagustuhan ang itsura ko. Hindi naman kasi talaga ako kagwapuhan. Pero sabi ng mga kakilala at kaibigan ko na talaga, masaya naman akong kasama. Matapos ang ilang text na nagtatanong kung nasaan na siya at kung darating pa ba, hindi na ako nangulit pa. Bad trip, oo. Pero ayokong umuwi agad. Nandun na rin ako. Naisip ko manood na lang ng sine para kahit papano hindi sayang ang punta. Bumili ako ng ticket. Hindi sikat yung palabas kaya konti lang ang tao. Tinitigan ko pa nga ng mabuti yung mga yon dahil baka mamaya ay hindi talaga sila mga tao kundi mga multo. Sikat na kasi noon yung Star Mall sa ganoong mga kwento. Palibasa alam ng madla na tinapyas na sementeryo nga yung kinatatayuan nila. Pagpasok ko sa sinihan, siguro 6 o 7 lang kami. Kanya-kanya ng upuan. May sinusundan akong isang lalaki na nauna sa akin. Umupo ako sa may gitnang part. Tapos siya naman ay lumayo pa ng konti bago umupo 3 upuan ng layo sa akin. Kaming 2 lang ang nasa row na yon. Napansin ko lang dahil maliwanag pa nung pumasok ako. Nagsimula yung movie. Tumahimik na yung maiingay na nagkukwentuhan at nag-focus sa pinapanood. Mga ilang minuto pa, napansin kong parang hindi gumagalaw yung lalaking nasa kaliwa ko. Kahit may eksenang nakakatawa o basta kahit ano na mapapareak ang isang normal na tao, hindi siya gumagalaw. Diretso lang ang likod, parang statwa. Hindi ko pinansin, baka tutok lang talaga siya sa palabas. Pero maya-maya, napansin ko na parang bumababa yung ulo niya. Dahan-dahan, hindi bigla, parang napapagod na inaantok. Hanggang sa tuluyan ng nakayuko. Akala ko natutulog. Hanggang sa may narinig akong mahina pero malinaw na tunog. Parang may tumutulo sa sahig. Naririnig ko kapag tahimik yung eksena sa pelikula. Nakaka-distract. Kaya kahit ayaw ko ay nagpalinga-linga ako para hanapin kung saan nagmumula yung tunog. Pagtingin ko sa sahig sa tapat noong lalaki, may kumikintab sa liwanag ng screen. Basang marka, unti-unting umaagos, papalapit sa akin. Ang una kong naisip noon, ihi, umihi o napaihi na yung lalaki. Pero hindi naman mapanghi. Hindi ako agad tumayo. Tinitigan ko lang yung lalaki. Nakayuko pa rin siya. Hindi gumagalaw. Kaya nagulat talaga ako nung bigla niyang inangat ang ulo niya. Hindi ko nakita yung muka kahit halos magkatabi lang kami. Parang wala siyang muka kaya nagtaasan na yung mga balahibo ko. Kabado na ako noon pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Nanigas na yata yung leeg ko noon dahil focus talaga ako sa ulo niya. May buhok at tenga pero walang muka. Nawala yung atensyon ko sa screen. Pinilit kong ibaling sa iba yung tingin ko kasi pakiramdam ko noon kapag lumingon sa akin yung lalaki, baka magsisigaw na ako na parang baliw sa gitna ng sinihan. Hindi ko maigalaw ang ulo ko kaya binaba ko na lang ang paningin ko. Ang nakita ko naman ay may tumutulo sa damit niyang basa. As in, basang-basa ang suot niya na para bang galing sa ulan. Kapit na kapit sa katawan niya yung suot niya kaya kita kong medyo malaki ang tiyan niya. Tapos habang nakatingin ako sa kanya, hindi ako makahinga. Parang may mabigat na pressure sa dibdib ko na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Sumasakit din ang dibdib ko at lalamunan. Pati nga yung sinus ko ay masakit na parang tinutusok ng napakaraming karayom. Nauubo rin ako pero parang may pumipigil sa akin na maglabas ng hangin sa bibig.
Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam na gusto kong humingi ng saklolo pero hindi ko alam kung paano. At unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Biglang inangat ng lalaki yung kamay niya at tinuro yung upuan sa tabi niya, sa bandang kanan niya, at 2 upuan ang layo mula sa akin. Parang may pinauupo. Kahit nahihilo at nalilito na ako sa nangyayari, ay nanlaki yung mga mata ko nang makita kong sobrang putla ng mga kamay niya at nangingitim yung mga kuko. Yung balat ay nangungulubot, yung tipong kulubot kapag nababad sa tubig. At bigla akong naramdaman na parang may dumaan sa harap ko. Hindi ko nakita, pero may malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. Parang may mabilis na lumakad. Napakurap ako at sa wakas ay nakuha kong gumalaw at makahinga ng maayos na parang walang nangyari. Nawala lahat ng sakit. Napalingon ako sa unahan at nang muling tumingin ako sa kaliwa, wala na yung lalaki. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba. Ako na lang yung nakaupo sa buong row. Walang basa sa sahig. Nagpalinga-linga ako pero wala akong nakitang nakatayo o naglalakad. Yung nakaupo sa may likuran ko, napatingin sa akin kasi palingon-lingon nga ako. Kaya tinanong ko sila, "May nakita ba kayong lalaki roon?" Tinuro ko yung sa may kaliwa ko. Umiling lang sila. Tumingin na lang uli sa screen. Hindi na ako nag-isip pa. Tumayo ako agad at lumabas ng sinihan. Hindi ko na tinapos yung pelikula. Hindi ko rin naman naintindihan dahil doon na ako nakatutok sa lalaki. Paglabas ko sa hallway, tsaka lang unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Napaubo pa ako kasi parang biglang napuno ng hangin yung baga ko. Sumandal muna ako at huminga ng malalim. Nanginginig yung mga kamay ko. Alam ko kung ano yung nakita ko, pero hindi ko alam kung bakit nagpakita siya sa akin. Sakay na ako ng jeep nang mag-vibrate yung cellphone ko. Nag-text yung ka-eyeball ko sana. Pasensya na raw. Nahihiya raw kasi siya kaya hindi na siya tumuloy. Set na lang daw uli kami ng ibang araw para magkita. Nabuisit ako kaya inalis ko yung SIM card ko sa cellphone at binali ko pa. Kung hindi niya siguro ako ginost, baka hindi ako nakakita ng ghost. Good morning po sa lahat. Tawagin niyo po ako sa pangalang Raiden. May ibabahagi lang akong kwento na naranasan namin noon ng pamilya ko sa Garden Resort. Yung pool sa taas ng Star Mall Alabang noon. Di ba po, sikat na kwentong multuhan ng Star Mall? Alam niyo bang kahit yung pool sa taas noon ay may nagpaparamdam at nagbumulto? Alam ko dahil kami mismo ng tito at pinsan ko ay nakita at naramdaman yun. Sama-sama kaming pumunta noon sa Garden Resort sa rooftop ng Star Mall. Bata pa ako noon. Mga 9 years old ako. Kasi natatandaan ko na napagalitan ako ng grade 4 advisor kong si Mrs. Salgado. Umabsent kasi talaga ako para lang makasama sa swimming. Kasama namin ang pinsan kong tawagin na lang nating Liam at ang daddy niya na si Tito Elmer. 3 years old lang si Liam noon kaya lagi lang siyang nakadikit kay Tito. Hindi talaga sila naghihiwalay. Naglalakad si Tito sa pool at nakasakay naman sa balikat niya si Liam. Naglalaro naman kaming ibang magpipinsan sa gilid ng pool. Yung ibang bata na kalaro namin ay hindi naman talaga namin kilala, kundi mga nakalaro na lang dahil nandoon din sila. Okay naman ang lahat hanggang sa biglang umiyak si Liam. Nakaupo na lang siya sa gilid ng pool noon. Tapos si Tito ang nakalublob sa pool pero hawak pa rin niya si Liam. Habang nakatingin ako sa kanila, inatulala na lang ako at biglang inatake ng hika. Si Liam naman, grabe yung iyak niya. Matinis at may takot. Nakita ko kung paano siya lumapit bigla sa ulo ng daddy niya. Halos nakayakap na siya at sumisipa-sipa. Sigaw siya ng sigaw na may bata raw. Yung mga kasama naming grown-ups, tatawa-tawa lang at halatang hindi gets ang sinasabi ni Liam.
Pero ako, alam ko ang sinasabi niya. Kaso hindi na ako makapagsalita dahil nahihirapan na akong huminga at inubo na ng inubo. Kinuha na ako nila mama at papa para bihisan at pagpahingahin. Nilayo muna nila ako para makapag-inhaler. Pero hindi humuhupa yung ubo ko, kaya tinakbo na nila ako sa ospital. Nakalabas din naman ako kinahapunan. Nalaman ko na lang din na after namin umalis ay hindi rin nagtagal ang iba naming kamag-anak at nagsiuwian na rin. Kamuntikan na raw kasing malunod si Tito Elmer kahit halos hanggang leeg lang naman niya yung pinakamalalim na part ng tubig. Mabuti at naligtas siya ng iba naming kasama. Sa kwento raw ni Tito, noong umiiyak si Liam, nakaramdam siya ng bigat sa likod niya. Hindi lang niya pinapansin pero naisip na niyang umahon sa tubig. Kaso para daw nasimento yung mga paa niya kaya hindi siya makaalis. Hanggang sa naramdaman niyang unti-unti na siyang lumulubog. Hanggang sa nasa ilalim na siya ng tubig ay hindi niya maigalaw ang mga paa at kamay niya ng tama. Parang may pumipigil sa kanya at hindi siya makatayo sa tubig. Nakadapa lang siya kaya nagsimula na siyang magpanik. Mabuti na nga lang at napansin siya ng iba ko pang tito at nakatatandang pinsan na siya ngang nag-ahon sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit sila umuwi. Tapos si Liam pa nga ay iyak ng iyak. May ibang bata pa raw na nag-iyakan at tinuturo sila. Kaya nahiya na sila sa ibang pamilya na naroon. Noong pauwi na sila ay nagkwento si Liam na may batang pilit na umaakyat sa likod ni Tito at gustong sumakay sa balikat niya. Kaya siya umiyak. Tapos daw ay hinila ng batang yon si Tito sa tubig at sinakyan sa likod. Kaya kamuntik ng malunod si Tito. Ako naman natakot ako na ganoon kalala ang nangyari. Kasi sa totoo lang ay nakita ko rin yung batang sinasabi ni Liam. Kaya nga ako biglang hinika. Natakot kasi ako dahil nangingitim at medyo grayish ang balat noong bata. Tapos kahit nasa tubig siya ay hindi siya mukhang basa. Mas mukha siyang sunog. Si Tito Elmer naman nananakit ang katawan pag uwi sa bahay nila. At since nalaman nga niya na minulto pala siya sa pool, nagpatawa silang dalawa ni Liam. Wala naman daw sumamang multo sa kanila pa uwi, pero hinilot pa rin siya. Sabi pa raw ng albularyo ay nainggit yung batang multo kay Liam at gusto ring magpakarga kay Tito Elmer sa tubig. Siguro nakita rin ng ibang bata yung nakita namin ni Liam, kaya nagsiiyakan din sila. Nakakapagtaka lang na hindi lahat kaming mga batang magpipinsan ay nakita yon. Pero sa alam ko ay wala naman kaming third eye ni Liam. Baka napagtripan lang talaga kami at tinakot. Hindi ko alam kung mainanarrate mo ito, Sir Neb. Pero magbabaka sakali lang po. Alam kong marami ka ng kwento sa Star Mall na nainarrate at baka hindi na ito bago sa mga tagapakinig. Pero share ko na lang din. Experience namin ito ng ex kong si Jonah. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Denver. Nangyari ito sa isa sa masasabi kong pinaka-haunted na lugar sa loob ng Star Mall Alabang. Walang iba kundi ang madilim na sinehan. Metropolis ba ang pangalan ng mall nun? Hindi pa yata pag-aari ng mga bilyar kaya hindi pa pinapalitan ng pangalan. Ang mga upuan noon sa sinehan ng Metropolis ay luma na at masurot. Nagpupunta lang talaga kami sa sinehan noon ng ex kong si Jonah dahil namamahalan kami sa gastos kung magsusogo pa kami. Ang paborito naming schedule ng sine, yung last full show. Gabi na, mga alas 9 o alas 8. Malapit sa pagsasara ng mall at sine. Kakaunti kasi yung tao, kaya hindi nakakahiya na gumawa ng kababalaghan sa loob ng sinehan. Lalo pat alam mong ganoon din ang pakay ng ibang nagpupunta ng ganoong oras. Nung makabili ng ticket at popcorn, pasok agad kami. Panahon to na hindi pa naka-assign ng mga upuan. Ang target lagi namin yung sa sulok.
dahil madilim. Madaling magkapaan. Pagkaupo pa lang namin sa sinihan, may napansin agad si Jonah. Bakit daw ang dami yatang tao ngayon? Dahil nakakaramdam na ako ng init ng katawan, binaliwala ko na lang. Nagbiro pa ako kay Jonah at sinabi na hayaan lang. Multo lang yan. Bakit? Hindi ba sila pwedeng manood ng pelikula? Nagsisimula pa lang yung pelikula at nagpa-flash pa lang sa screen yung pangalan ng mga artista nang may umistorbo sa halikan namin ni Jonah. Tinitigan ko. Hindi ko masyadong maaninag yung mukha ng babae dahil sa dilim. Umayos ako ng pagkakaupo para padaanin yung babaeng nakaputing bestida at may mahabang buhok. Natigil yung halikan namin ni Jonah. Tinatanong niya kung bakit daw ako huminto. Sabi ko may dumaan kasing istorbo. Pagpaparinig ko pa doon sa babaeng gusto atang sumali sa lampungan namin. Huminto si Jonah nang marinig yung sagot ko. Nilingon niya yung hilera ng upuan kung saan dumaan yung babae. Alisto siyang tumayo. Hinila yung kamay ko at naglakad pababa ng sinihan nang walang lingon-lingon man lang. Pagkalabas ng sinihan, doon lang ako hinarap ni Jonah. Bakas sa mukha niya yung takot. Niyaya ko siyang lumabas na ng mall. Habang kumakain kami sa labas, kinuwento niya sa akin na hindi lang daw babae yung nakita niya sa hilera namin. Kaming dalawa raw mismo. Katulad namin ang suot na mga damit. Kamukhang kamukha raw namin. Ang kaibahan lang daw ay puting-puti ang balat noong dalawa. Kakulay daw ng puting pintura kapag pakupas na. Tapos parang nagbibitak-pitak ang mga balat. Kaya raw mabilis siyang lumabas ng sinihan. Nilingon daw siya nung mga kamukha namin. Itim na itim daw ang mga mata noong dalawa. At kahit ang layo-layo na raw ni Jonah sa sinihan, pakiramdam niya ay nakatitig pa rin sa kanya yung mga kamukha nga namin. Huling panonood na namin yon sa Metropolis. Sa mga sumunod na labas kasi namin, nag-iipon na ako ng pambayad sa motel. Good evening po, Sir Neb. Itago niyo na lang ako sa pangalang Vash. Taga Bikutan po. Ito pong kwentong katatakutang pinadala ko nangyari noong nagtatrabaho pa ako malapit sa Star Mall, Alabang. 8 to 5 PM ang shift ko. Regular na shift sa trabaho. Kasabay ko laging umuwi yung katrabaho kong si Christopher na naging kaklose ko na rin dahil sa pareho kaming gamer. Si Christopher naman sa sukat ang baba, kaya naman sa iisang bus lang kami sumasakay. Pagkaakyat sa bus, kagaya ng normal na araw, pinili namin yung upuan na pang 3 tao. May kalakihan kasi si Christopher at kalahati lang ng puwet ko yung nakakaupo kapag pandalawahang upuan ang napupwestuhan namin. Sa bandang likod ng bus namin nahanap yung upuan. Habang naghihintay mapuno yung bus, may tumabi sa akin na matandang lalaki. Nakasuot ng puting barong, black pants. Tapos ang kapansin-pansin sa kanya yung luma niyang sapatos na nababalot ng alikabok at parang nakanganga yung suwelas. Tahimik na umupo yung matandang lalaki. Hindi man lang nag-excuse. Dahil matanda nga yung uupo at nahihiya ako, siniksik ko si Christopher para makaupo ng maayos si tatay. Nung mapuno yung bus, lumarga na ito paalis ng terminal. Habang umaandar yung bus, unti-unti akong nakaramdam ng kakaiba. Parang sobra akong nilalamig kahit na regular naman yung bus na sinakyan namin. Muli ay tumingin ako kay tatay. Tapos habang nakatingin ako sa kanya, napangiti ako. Nasabi ko sa isip ko na saan naman kaya pupunta itong si tatay? Kasal? Binyag? Debu? Hindi naman pwedeng libing. Sa isip-isip ko pa, dahil sa naisip kong kalokohan ay kinalabit ko si Christopher.
Gusto ko kasing magkaroon ng kadamay sa pagtawa. Pagkalapit ko sa kanya, lumingon siya sa akin. Pero tumagos lang sa akin yung tingin niya. Mabilis siyang yumuko. Ilang segundo lang, napa-sign of the cross itong si Christopher. Tawa ako ng tawa. Binibiro ko pa at tinatanong kung anong alam niyang dasal. Hindi naman siya relihiyoso. Yung mga sumunod na nangyari sa bus, ang tuluyang bumasag sa saya ko. Lumapit yung konduktor sa amin. Naniningil ng bayad. Noon ay tapos nang manalangin si Christopher. Sinabi namin yung destinasyon naming dalawa. Pagkaabot ko ng bayad, napakunot noo yung mukha ng konduktor. "Nasaan na yung isa niyong kasama?" Nangilabot ako sa tanong ng konduktor. Sa mga sandali kasing yun, katabi ko pa rin yung matandang lalaking nakabarong. "Nasa tabi ko pa po si tatay oh." Magalang kong sinabi. Napakamot lang sa sentido yung konduktor at naningil ng ibang pasahero. Dahan-dahan akong tumingin sa mukha noong matandang lalaki. Napansin kong nabubulok ang laman nito sa pisngi at may mga uod na kumikibot-kibot at nalalaglag sa pantalon niya. Gumisi yung matanda. Pagkatapos ay nagsausok yung katawan at bigla na lang nawala. Ang sabi ni Christopher kinaumagahan, una na raw niyang napansin na may kakaiba sa matandang lalaki, pero hindi lang niya kinuwento sa akin. Tsaka sino ba naman daw matanda ang sasakay ng bus nang nakabarong sa ganoong oras? Ang kapansin-pansin pa raw yung daliri ng matanda sa kaliwang paa. Nakita raw niya na sumilip sa sapatos yung hinlalaki ng matanda. Inuuod na raw ang nabubulok at nangingitim nitong hinlalaki. Manhid lang daw ako, kaya hindi ko agad napansin na multo yung tumabi sa amin. Hindi ko alam kung may naging epekto ba sa amin yun ni Christopher. Pero mula noon ay hindi na uli kami nagtabi sa upuang pangtatluhan. Pamilyar naman siguro ang ilan sa atin tungkol sa mga kababalaghan ng Star Mall Alabang. Marami na siguro kayong narinig o nabasang kwento tungkol dyan at dadagdagan ko pa yan. Ako nga pala si Ray, isang virtual assistant. Pero nang mangyari ang karanasan ko sa mall na yan, ay nagtatrabaho pa ako bilang isang high school teacher. Kaya nga ako napadpad sa Star Mall that time ay dahil bibili ako ng mga school supplies ko. Weekend, tanghali, matao at maingay sa mall. Magla-lunch muna sana ako bago mamili. Kaso dahil tanghali nga, punuan ng mga kainan. Ayoko naman makipagsiksikan, kaya nag-ikot muna ako pampatay ng oras. Hanggang sa nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Nag-CR ako sa second floor. Buti na lang at wala masyadong tao sa banyo, kaya nakapasok agad ako at naupo sa trono. Walang tissue sa tissue dispenser. Mabuti na lang at Boy Scout ako na laging handa, kaya may baon akong wet wipes. Nagko-concentrate ako sa ginagawa ko nang may makita akong paa ng bata sa ilalim ng pinto. Nakatayo siya sa labas. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita at sinabing may tao. Tumakbo papunta sa kaliwa yung bata, kaya hindi ko na pinansin. Nung time na yon parang inulser yata ako dahil masakit yung tiyan ko sa gutom. Napapapikit na lang ako sa sakit ng tiyan, pero naudlot ang pag-iri ko dahil may kumatok. Pagtingin ko sa space sa baba, nakilala ko yung tsinelas ng batang nakatapat kanina sa pinto. Siya na naman. Sabi ko lang uli ay, "May tao nga." Tumakbo uli pakaliwa yung bata. Medyo napipikon na ako niyan kasi feeling ko ay pinagtitripan na ako. Maya-maya nga ay nakita ko na naman yung paa ng bata sa tapat ng pinto. Hindi ko na hinintay na kumatok siya. Hinampas ko na yung pinto
at sinabing maghintay siya o humanap ng ibang cubicle. As usual, tumakbo pakaliwa yung bata. Dahil yata sa asar ko ay nawala na yung urge ko ng pagdumi. Nagpunas ako at nag-zipper na ng pants bago lumabas. Habang naghuhugas ng kamay ay napalingon ako sa kaliwa at nakita kong may batang nakatalikod sa akin. Nakilala ko yung tsinelas na suot niya kaya naisipan kong pagsabihan siya. Sabi ko, ano bang trip niya? Tinignan ko kasi yung ibang cubicle. May bakante naman. Sabi ko, may iba naman na bukas. Bakit ang cubicle ko ang kinakatok niya? Dahan-dahan siyang lumingon. Nung mga sandaling yon ay nakaramdam na ako ng kilabot. Lalo pa at nakita kong ngumiti siya. Ngiting hindi akma sa bata. At kapag naaalala ko yung ngiting yun, nagtataka ako kung bakit hindi ko napansin yung buong mukha niya. Bibig lang ang naaalala ko. Pero parang walang mata, ilong at mga tenga. Napaatras ako nang bigla siyang tumawa. Pagkatapos ay bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Akala ko babanggain ako. Pero noong mismong sandaling dapat ay tatama siya sa akin, may naramdaman akong kakaiba. Parang may dumaang malamig na hangin sa loob ng dibdib ko. Pagkatapos sa sikmura ko, sa likod at sa batok, nanlamig ako. Lumusot sa katawan ko yung bata. Nanlaki yung mga mata ko pero nagawa ko pa ring habulin siya ng tingin. Pero wala na siya. Lumabas agad ako. May nakita akong janitor na nagmamap sa labas. Sa pagitan ng CR ng mga lalaki at babae. Tinanong ko siya kung may nakita ba siyang batang tumakbo palabas. Dinescribe ko pa yung itsura noong bata. Sabi ng janitor, wala raw siyang nakitang bata na kagaya ng dinescribe ko. Wala naman daw matataguan o ibang mapupuntahan yun, kundi sa direksyon lang niya. Nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan at nawalan ako ng imik. Yung janitor natawa lang, sabay sabi na normal daw ang ganoong mga ganap doon sa mall. Hindi lang daw ako ang nakaranas noon. Nakaramdam ako ng hilo dahil sa sinabi ng janitor. Kaya naisip ko na baka nag-hallucinate na ako dahil sa gutom. Hindi ko na lang pinansin yung nangyari at sa halip ay nag-lunch na. Tamang-tama dahil medyo maluwag na yung kainan. Pagkatapos ay binili ko na yung kailangan ko at umuwi na. Pagdating sa bahay ay kinuwento ko sa mama ko yung nangyari. Sabi ko sa sobrang gutom ko ay nag-hallucinate na ako. Sabi ba naman ni mama, hindi raw hallucinations yung nakita ko dahil totoong may mga multo sa Star Mall. Sa kanya ko lang nalaman na dati palang sementeryo yun bago naging mall. Sobrang kilabot ko talaga noon. Kahit naman hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung nangyari, nagtatayuan yung balahibo ko. Good day po sa ating lahat, mga kapasta, at lalo na sa inyo, Sir Nebkero. Ako nga pala si Queenie. Sana mapili nyo ang kwentong isishare ko sa inyo. Sa totoo lang ay ilang beses ko na itong sinend sa inyo, pero hindi nyo po nasisin. Try lang uli ngayon, sana swertihin na. Nangyari ito noong year 2018 sa isang mall na sikat sa kababalaghan na nasunog noong 2022. Dumaan lang ako roon para bumili ng extension cord sa appliance section. Sanay naman ako sa mall na yon. Ilang beses na akong namasyal at namili doon. Kaya kabisado ko na yung mga labasan, escalator at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, suki ako roon. Nagbanyo muna ako bago mamili. Paglabas ko, doon na nagsimula yung kakaiba. Hindi ko na kasi makita yung dadaanan kong escalator. Akala ko nagkamali lang ako ng liko, kaya naglakad ako pabalik. Pero habang naglalakad ako, napansin ko na parang pare-pareho yung mga tao sa paligid. Halos lahat naka-formal. Barong, blazer, slacks. Para silang a-attend ng kasal o binyag. Hindi ko na lang sila pinansin.
At sa halip ay naghanap ako ng guard o sales lady na pwedeng pagtanungan. Kaso nakailang ikot na ako at mukha na akong tanga na palinga-linga. Pero wala akong nakita. Huminto na lang ako at nagtanong sa isang lalaki na naka-gray na Amerikana. Nag-excuse pa ako pero hindi niya ako pinapansin. Tuloy siya sa paglalakad pero sinabayan ko siya at tinanong kung alam ba niya kung nasaan yung appliance store. Tumingin siya sa akin tapos diretso lakad uli na parang walang narinig. Huminto na lang ako sa pagsabay sa kanya at inisip na baka bingi siya o ano. Sinubukan ko uli sa iba. Babae naman na naka-pencil skirt. Siya yung pinakamukhang sales lady sa lahat ng nakikita kong naglalakad. Kaya nagbaka sakali akong magtanong sa kanya. Pero ganun din. Parang hangin lang ako. Doon ako kinabahan. Huminto ako sa gitna at pinanood yung mga tao. Hindi galit yung mga mukha nila. Hindi rin masaya. Wala lang. Blanko ang ekspresyon nila. Naiiyak na ako noon. Pero tinatagan ko na lang at naglakad ako ng naglakad. Diretso lang ako. Pero yung haba ng nilalakad ko, parang hindi na normal na haba ng mall. Parang kalsada na yung nilalakaran ko. Doon na talaga nagbagsakan ng mga luha ko. Alam ko naman kasi yung mga kwento tungkol sa lugar na yon. Hindi ko lang akalain na hindi lang basta pagmumulto ang mararanasan ko. Nililigaw pa nila ako. Pero kahit umiiyak na ako noon, diretso pa rin ako sa kakalakad. Hanggang mapansin kong appliance stores na lang ang nakikita ko. Ref, washing machine, electric fan. Lahat naka-display. Lahat bukas ang ilaw. Pero walang tindero. Walang music. Walang promo announcement. Sobrang tahimik para sa isang mall. Pero kahit papano, nabuhayan ako ng loob kasi nag-iba na yung paligid. Doon ko na isipang i-check ang phone ko. May battery pa pero walang signal. Tinry kong tawagan ang kapatid ko pero syempre hindi pumasok. Napaupo na lang ako sa gilid ng hallway. Pawis na pawis. Umiiyak at nanginginig. Inisip ko kung makakalabas pa ba ako at makakauwi. Kung ano na nga ba ang dapat gawin kapag napaglaruan ng mga kaluluwa. Alam nyo, nablangko ako noon. Nawala sa isip ko na baliktarin ang damit ko. Kapag pala naunahan ka ng takot at taranta, mawawalan ka talaga ng kakayahang mag-isip ng matinong solusyon. Hanggang sa napagod na lang ako sa kakaiyak at nakadama ng antok. Medyo kalma na ako niyan, kaya hindi na rin ako nagtaka na bigla kong naalala yun ngang sabi-sabi ng matatanda. Kapag naliligaw, baliktarin mo ang suot mo. Inaantok na nga ako noon at medyo nanghihina. Pero sinubukan ko. Nakaupo pa rin ako noon sa gilid. Binaliktad ko yung t-shirt ko. Pati short ko binaliktad ko rin. Pagkatapos kong isuot uli yung damit, parang biglang bumigat ang hangin. Tapos biglang gumaan. Isang iglap lang at biglang bumalik yung ingay. Nasa gitna na ako ng appliance section na kilala ko. May mga tao ng normal ang suot at itsura. Tinignan ko yung oras sa phone ko. 15 minuto lang ang lumipas. Hindi na ako bumili ng kahit ano. Diretso akong lumabas ng mall. Paglabas ko, bumalik ang signal. Pinagtitripan ako ng mga tao dahil baliktad nga yung suot ko at nakalitaw yung bulsa ng short kong maong. Pero wala na akong pakialam. Umuwi agad ako at nang makita ko ang mama at papa ko, doon lang uli ako nakaiyak at nagkwento sa kanila ng naranasan ko.